Isang magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kababayan. Sana po'y all is well at in good shape po tayo. Kumusta po kayo lahat, mga kababayan ko na nasa iba't ibang bahagi ng mundo? Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout din po sa aking mga kabunyog, mga kasamahan sa partidong Bunyog Party List. Ang amin pong first nominee ay si Attorney Ricky Tumotorgo. Nakikita niyo po siya, siya po yung vlogger na kilalang Enzo Recto na napakasikat po at marami na po siyang followers ngayon. So yan po ang aming partido, ang Bunyog Party List. Tatakbo po uli ang Bunyog, lalaban po uli sa this coming election sa next year, May 2025. Sana po suportahan po natin ang Bunyog dahil wala pong regrets. Sigurado po ako, pag ang Bunyog po ay nanalo, pag sinuportahan niyo po ang Bunyog, ito po ay makabayan, makapilipino at wala po akong pag-aalinlangan na ito po ay para po sa bayan. Malaki po ang maitutulong ng Bunyog kung si Attorney Ricky ay naging congressman at siya po ang magre-represent ng Bunyog sa Kongreso. Sigurado pong ang mga batas niyang ipapasa ay siguradong para sa mamamayang Pilipino. Huwag din po nating kalimutan ang kanyang kabady na si dating Attorney Toto Kausing na ngayon ay doktor at engineer. So ano po siya? Marami po siyang tinapos mga inaral kaya marami po siyang titulo. Suportahan din po natin si Toto Kausing or Dr. Toto Kausing para po sa Senado. Isa po siyang magaling na tao, isa ding transparent at galit sa mga korap. Yan po si Toto Kausing. Kaya si Kausing lang ang magaling. So wag po natin kalilimutan, Senator Toto Kausing. Nako, advance na. Alam ko po talaga na wala din akong doubt na pag naging senador po si Dr. Toto Kausing, talagang iaalay po niya ang kanyang panahon, ang kanyang atensyon, ang kanyang lakas, ang kanyang kaalaman sa mga batas. Gagamitin niya po ito para po sa kanyang pagsisilbi sa bayan. Marami pong salamat. Yan at dumako na po tayo sa topic na atin pong pag-uusapan. Dahil marami pong mga kumakalat na mga balibalita dyan na nagsasabing pumanaw na raw, na maalam na raw si Tatay Digong. Yun po mga pinagkakalat nila, hindi po natin alam yan. Kaya I decided to discuss at pag-usapan yung issue na yan dahil ang dami nga pong pinalalabas nila sa social media. Kaya napili ko pong talakayin ito at napatunayan po natin na hindi po pala totoo ito. Itong pinagkakalat po nila na patay na si Tatay Digong, ang former president ng Pilipinas. Talagang marami din pala mga loko-lokong Pilipino, ano? Talagang pinapatay nila buhay na buhay. At pinatunayan ni Senator Bongo na buhay si Tatay Digong. Buhay na buhay si Tatay Diggs. At binisita pa nga niya, nagkaroon pa nga sila ng selfie. Nag-selfie pa si Senator Bongo at si former President Digong. Nag-selfie yung dalawa at meron pa silang paganito. Oh. Ayos. Nakakatawa talaga. So yan. So sa mga nagkakalat dyan na mga fake news, hindi totoo na patay na si former President Duterte. Buhay na buhay. Naka-selfie sila. O ganyan sila ni ano. Nag-selfie sila ni dakilang alalay ang senador ng bayan na si Bongo. Kaya po binisita ni Senator Bongo
si former President Digong dahil nga po sa banat or atake ni Mayor Baste Duterte. Do you remember po sa isang rally dyan po sa Pampanga na kung saan binanatan niya si Senador Bongo dahil nga po sa kanyang pagiging quiet sa mga issues at hindi niya po pinagtatanggol ang mga Duterte. So siguro, mag-i-election, alam niyo naman ng mga politikong tatakbo for mga re-electionists, of course, mga fence-sitters yan. Doon lang po sila sa gitna. Dahil kung kakampi sila sa kabila, malalagot sila. Kung pipiliin naman nila the other side, malalagot din sila. Gusto nila ng maraming boto. That's why mapapansin po natin na marami po ngayon mga fence-sitters na sinasabi. Yung pong pa-neutral dyan, ayaw pong mamili kung saan po sila. Kagaya po yan ni Senator Bongo. Kaya nagalit si Mayor Baste dahil hindi daw siya umiimik. Wala daw siyang mga, narinig sa kanya na pinagtatanggol niya. Yun po ang nakikita po nating pupuntahan yung kanyang salita. Hindi siya nagtatanggol sa mga Duterte, hindi niya pinagtatanggol. At very quiet po siya. Talagang ayaw ko po sa mga politiko na saka lang po lumalabas at nagpapakitang gilas kung malapit ng eleksyon. Mga yun nakakainis. Of course, gusto nilang manalo. Yan po ang goal nila. Kaya ngayon na lang sila lalabas at magtrabaho. Magbibigay ng mga paayuda. May mga nagbibigay ng pera. Maraming mga bumibili ng mga boto. At unfortunately, and it's very sad, that marami po sa ating mga kababayan ang talagang nag-give in dito. Talagang nakukuha po sila sa mga paayuda, sa mga binibigay ng mga politiko na to prior to the election. Mga kababayan, mga voters ng 2025, sana po magbago na tayo. Magbago na po tayo. Huwag na po tayong pumatol sa mga pinagbibigay nila. Kung gusto nyong tanggapin ang pera na binibigay ng mga politiko, dapat po huwag nyong iboto kung sino yung nagbigay. Dahil pag binoboto po natin itong mga taong nagbibigay ng mga pera, ito po ang dahilan, kayo po ang dahilan, ang mga voters ang dahilan kung bakit po hindi umuunlad ang ating bayan. Dahil lagi po tayong nagpapaupo ng mga buhaya. Dahil ito pong mga corrupt na politicians na to, usually sila po yung may tawag nito, dynastiya. Ito po yung mga pasa-pasa sa kanilang anak, asawa, yung posisyon, or halos sa kanila na po lahat. Political dynasty, yung governor, kamag-anak, or tatay, yung congressman, nanay, yung mayor, anak. Hindi po yan maganda. Pagpapakita po ng ginagawa nilang parang gatasan yung pong posisyon po nila. Hindi po yan maganda. Kaya sa mga voters, dapat magbago na po tayo. Sana po'y tigilan na natin yung mga estilong yan. Hindi po yan maganda. Kaya hindi umuunlad ang Pilipinas. Kaya kailangan nating mamili ng mga kandidatong talagang merong kalibre. Mga kandidatong matatalino, mga kandidatong talagang malinis at may pagmamahal sa bayan. Wag po natin piliin yung mga bulok. Wag po natin piliin yung mga hindi kanais-nais na mga politiko. Wag po natin piliin yung mga namimili ng mga boto. Wag po natin piliin yung mga sikat, mga artista. Mga kababayan, sawang-sawa na po tayo sa mga pangyayari po sa Pilipinas, sa mga kalukuhan. Meron po tayong nag-number 1 na senador na isang artista na wala naman siya nagagawa sa Senado. Pangungontra lang at imbis na instead of siding kung sino po yung mga
inalipusta, kung sino po yung mga inabuso. Wala. Pinapanigan po niya. Siya po naging abogado sa alleged rapist na pastor. Hindi po yun maganda. Dapat isa kang magandang halimbawa. Dapat ang iyong interes ay para sa bayan, para sa mga mamamayan. Dapat ang iyong interes ay para sa taong bayan at hindi sa mangilan-ngilan or sa isang kaibigan. Hindi tama yan. Hindi tama yan, Senador Bigote. Kaya mga kababayan ko, ako'y nakikiusap, nagsusumamo sa inyo na sana'y ngayong fast approaching election next year, sana po'y magbago na po tayo. Kung ang rason po ninyo ay ang kahirapan, sige. Tanggapin nyo yung pera na yan na binibigay nila, pero wag nyong iboboto yung tao nagbigay ng pera na yan. Dahil kayo ang dahilan, diretsahan tayo, kayo ang dahilan kung bakit hindi umuunlad ang Pilipinas. Kayo ang dahilan kung bakit puro kapalpakan ang nangyayari sa ating gobyerno. Dahil nagpaupo tayo ng mga taong misfits, mga taong hindi karapat-dapat na nanunungkulan. Yan po. Ang mga senador, balita po natin na malalaki po ang kanilang sahod. Kaya kailangan po silang magtrabaho. Kailangan po silang gumawa ng mga batas na para sa ating mga mamamayan. Kung ang pinapaupo po natin ay mga politiko, mga walang alam na mga kandidato o mga politiko, wala pong mangyayari sa ating bayan. Ba't gusto niyo po bang ganyan? Paulit-ulit na lang ng ating mga binoboto ay yung mga kurakot, mga miyembro ng political dynasty ng isang probinsya. Kalukuhan po yan. Kung sino po ang dapat sisihin sa hindi pagunlad ng Pilipinas, walang iba, kundi ang mga bobotante. Diretsahan po tayo. Talagang masakit pero yan po ang katotohanan. Eleksyon sa 2019, eleksyon sa 2022, wala. Yung pong mga matitinong kandidato ay hindi nanalo. Pero I hope, isa na namang pong issue ito. Ito po ay issue sa Smart Magic. I hope na tong COMELEC din na ito ay magtrabaho ng malinis dahil sila po ang dapat nating banatan tong COMELEC na to. I hope na tamang pinaggagawa ninyo sa mga Smartmatic or Smart Magic na machines na mga yan. Dahil kahit gaano gusto ng taong bayan na iboto ang isang matinong tao kung kayo mismo dyan sa COMELEC ang gumagawa ng mga anomalya. Isang malaking kalukuhan yan. Sa aking pong palagay, meron pong connection o kaya meron pong impluensya ang mga singkit dyan. Alam nyo, yung 8 diretso, walang pumasok. Na 0 po sila. Parang hindi ka panipaniwala. Kaya kung minsan, hindi lang itong mga bobotante ang dapat sisihin. Kung minsan, pati po ang COMELEC dapat nating tutukan. Maging vigilant at hindi na po natin papayagan kung totoo man na may nangyaring kalokohan during last election. Kailangan po nating maging mapagmatsyag. Tayo po mga Pilipino, tayo po ay babangon muli para magprotesta kung ang COMELEC ay gumagawa ng kalokohan. I hope na this coming election, 2025, ay malinis ang eleksyon. Hindi po natin alam kung paano bang dapat nating gawin. Kung hindi ba pwedeng gawin na lang hybrid or mano-mano,
para mas sigurado ang ating boto. Alam niyo yung China na yan, hindi po ako tiwala dyan. Alam niyo naman ngayon pinaggagawa nila sa West Philippine Sea. Ang mga bully at mga walang respeto, mga law breakers na mga Chinese communist na government, wala po tayong tiwala dyan. Gusto po nilang manalo yung kanilang mga kaalyado para pwede at kayang-kaya po nilang kontrolin ang ating gobyerno. Yan po ang purpose ng China. Kaya gusto po nilang i-control, gusto po nilang ang manalo na pangulo or senadores ay kakampi nila. Dahil of course, para po sa interes ng China, ang mananaig kung ang mga kakampi nila ang nanalo. Kagaya nga po ng 2019, ang dami pong mga senador na mga taga-Southern Philippines ang nanalo at mga kaalyado ng past administrations, parang hindi ka panipaniwala. Kaalyado po yan ng mga China, mga pro-China, mga traidor ng bayan. Kaya sana, I'm hoping and praying na sana maging malinis ang kalalabasan ng eleksyon na ito. Balikan po natin yung ating topic. Buhay na buhay si former President Digong. Fake news po, yung pinapakalat nilang patay. Si Senator Bongo ang pumunta doon para ipakita kay Baste, para ipakita sa sambayanang Pilipino that they are still in good terms. Yan po ang siguradong rason kung bakit binisita ni Bongo si former President Digong, para ipakita na okay pang kanilang relasyon dahil binanatan nga po siya ni Baste Duterte sa kanyang pagiging quiet. Mga kababayan, dahil po sa pagpunta at pagbisita ni Bongo sa bahay ni former President Digong, nung nag-selfie po sila, ganyan nung nag-selfie po sila, meron na namang isang issue ang lumabas. Yung pong picture ni former President Digong, kasama doon si Faeldon, kasama doon si Mayor Alice Go. Yung pong same picture na yon, yung spot, yung mismong spot na yon na kung saan merong wall clock. It's a same clock, same picture frames. Nagpapatunay lang, we could conclude na ang bahay na yon pinuntahan ni Alice Go, pinuntahan ni Faeldon ay bahay po ni Digong. Dahil nung binisita siya ni Bongo, yun din po yung kanilang spot. Nagkataon po na kung saan, yung spot na kung saan nag-selfie po sila, yun po ang tinamaan ng camera. At magaling po yung nakakita. Talagang keen observer. Nakita niyang, ito yun . Yung picture na kung saan andoon si Mayor Go at yung picture ni Bongo kasama dalawa lang sila ni former president, same spot sa bahay ng mga Duterte or sa family house, sabihin na natin. Kaya, ibig pong sabihin nito, si Alice Go ay nakapunta na sa Davao. Si Alice Go, sila Faeldon, may mga koneksyon, magkakasama, magkakakilala. Yan po ang malinis. Magkakakilala po sila. So, alam na this, na if we connect the dots, alam nyo na ang ibig kong sabihin. Sila po ay magkakakilala, they know each other. The suspended mayor once visited Davao, bisitahin ng Pangulo, at yun nga, sa mismong bahay niya. So, yun lang po. Sa mga nagpapakalat ng mga fake news dyan, tigil nyo na yan. Buhay na buhay ang dating Pangulo. Okay? Mga kababayan ko, sana po ipagpatuloy nyo ang inyong panunood sa aking mga videos. Mag-subscribe po sana tayo sa aking Manong Rayban channel sa mga hindi pa po nakapag-subscribe.
I-share po natin sa inyong mga kapamilya at mga kaibigan. Tulungan niyo po akong mapalaki. By the way po, ako po yung masayang-masaya dahil mukhang sasampa na po tayo sa 4,000 subscribers. Matagal po akong tumigil sa sa aking YouTube dahil nawalan po ako ng gana. Dahil hindi po tumataas ang aking subscribers. Pero mula po nung sinimulan ko pong maging parang mini komentarista, tumataas na po ang aking number of subscribers. Para po sa akin, meron po akong passion sa ginagawa ko ngayon. At this is one way of serving our land. Ito po ay pagpapakita ng aking pagmamahal sa ating bayan. Ang labanan, ang disinformasyon at fake news, ang isiwalat ang katotohanan, yan po ang ating pinaglalaban, yan po ang ating agenda, ang katotohanan. Mabuhay po ang bunyog, mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay po tayong lahat. Marami pong salamat.